Kabanata 531. Ang katawan ni Yvette ay hindi mapigil ang manginig habang sinubukan niyang pigilan ang mainit at nakakiliti na damdamin. Mahigpit niyang kinagat ang labi at tumanggi na tumunog. Fine, tingnan natin kung hanggang kailan mo ito mapapanatili. Si Daryl ay hindi nagmamadali habang siya ay tumalon ng isang solong pagtalon sa isang malaking puno at nakapatahimak sa isang sanga. Masama ang pakiramdam ni Yvette habang lumipas ang oras sa ilalim ng mga pangyayari, walang sino man ang makatiis ng ganoong nakakakilabot na mga sensasyon ng mahabang panahon. Ipinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at nasisiyahan sa walang tigil na tawa ni Yvette na parang musika sa tainga niya. Si Yvette ay natakpan ng pawis makalipas ang halos 12 segundo dahil hindi na siya nakatiis at sinabi, "Daryl, haha. Mangyaring itigil ang pagbuo." Natutuwa si Daryl nang marinig ang banayad na tono ni Yvette ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Ang babaeng ito ay matigas ang ulo at kailangan niyang pahirapan pa siya ng maayos. Pinaikit ni Daryl ang kanyang mga mata at sumipol sa sanga ng puno na para bang wala siyang naririnig na kahit isang bagay. Ang mayabang na kilos ni Yvette ay nawala at naramdaman niya ang lubos na kawalan ng pag-asa nang makita ang kilos ni Daryl. "Daryl, mangyaring itigil ang pagbuo. Mangyaring, nakikiusap ako sa iyo." Ayaw ni Yvette na humingi ng awa kay Daryl, ngunit talagang hindi na siya nakatiis. Pinahihirapan siya hanggang sa ganap na natakpan ng pawis. Itinapon ni Yvette ang kanyang dignidad nang makita si Daryl na tahimik pa rin at nagmakaawa habang tinatadyakan ang mga bakuran. "Daryl, the Indomitable Darby, Sect Master Darby. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring maawa ka sa akin. Hindi ko na ito gagawin ulit, pakawalan mo ako." Ang mukha ni Yvette ay namula-pula tulad ng isang fireball. Bilang mapagmataas na New World Princess Yvette, ang sinumang nakakita sa kanya ay dapat yumuko at batiin siya. Hindi niya akalain na balang araw ay magmakaawa siya ng awa sa isang lalaki. Tinamad na binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ni Yvette. "Sabihin mo talaga sa akin kung sino ka. Ako ang New World Princess." Natigilan si Daryl at tumingin kay Yvette na hindi makapaniwalang marinig ang mga salita. Siya ay nai-render na walang imak para sa medyo ilang oras. Kaya't si Yvette ay isang prinsesa. Hindi nakakagulat na ang 12 Royal Guard ay nakinig sa kanyang mga utos. Nagulat si Daryl at hindi mapigil ang tanungin, "Bakit mo ako ginaya at dinukot?" "Yung mga elite ng mga sekta." Kinagat ni Yvette ang labi niya gamit ang flutter na eyelashes habang naglalagay ng ekspresyon na para bang siya ang nagkamali. "Naisip ko lang na masaya at ginaya ka namin sa paghanga ko sa iyo. Sa palagay ko ang Elysium Gate ay sobrang cool at ang Indomitable Sect Master na si Darby ay kamanghamanghang." Sinubukan ni Yvette na pigilan ang nakakakilabot na damdamin habang dahan-daang nagmakaawa, "Sect Master Darby, hindi ko na ito uulitin. Mangyaring pakawalan ako." Kumunat ang noo ni Daryl. "Maaari kitang bitawan, ngunit dapat sumama ka sa akin at ipaliwanag ng maayos ang sitwasyong ito sa mga sekta. Pinahiya mo ang mga elite na iyon at naka-frame para sa Elysium Gate para rito. Ang Elysium Gate ay magiging kaaway ng publiko sa bawat martial artist kung ang bagay na ito ay hindi na ipaliwanag ng maayos." "O sige, pupunta ako, okay." Mahigpit na kinagat ni Yvette ang labi habang iiyak na siya. Tinaway ni Daryl ang kamay at huminto sa pagbuo matapos sumang-ayon si Yvette sa kompromiso. Sa sandaling iyon, maririnig ang mabilis na mga yapak na nagmumula sa kabila ng kakahuyan. Ang 12 mga numero ay mabilis na lumipad sa paningin kaagad. Ito ay ang 12 Royal Guards. Naramdaman ni Yvette na muling nabuhay ang kanyang espiritu nang makita sila. At sumigaw, "12 Royal Guard, mabilis niyong dakpin si Daryl. Kailangan mo siyang hulihin." Hindi masabi si Yvette na galit at nahiya sa ngayon. Sumuko na siya pansamantala dahil lamang sa hindi na niya matiis ito. Hindi niya hahayaang umalis si Daryl ngayong dumating na ang 12 Royal Guard. Nais ni Yvette na dakupin si Daryl, pinilit siyang paluhurin, at humingi ng awa sa kanya. Kabanata 532. Whoosh! Ang tingin ng 12 Royal Guards ay agad na nakakandado kay Daryl sa sandaling matapos ni Yvette ang kanyang mga salita at agad na sumugod papunta kay Daryl. She ***. Sariling bulalas ni Daryl nang agad siyang tumalikod at tumakbo.
Hindi kayang guluhin ni Daryl ang 12 taong ito dahil 10 sa mga ito ay Martial Marquezes habang ang 2 ay Martial Saints. Hindi magagawang talunin sila ni Daryl kahit na siya ay lumaban hanggang sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid ang pinakamahusay na solusyon ay ang tumakbo. Maaring nanumpa si Daryl na hindi pa siya ganoon kabilis tumakbo sa kanyang buhay. Bagaman siya ay mabilis, ang 2 Martial Saints ay mas mabilis. Agad na tumalon ang Royal Rat Guard at hinarang ang daanan ni Daryl habang ang kanyang mga kamay ay gumawa ng isang claw shape bago kaagad humawak papunta sa dibdib ni Daryl nang walang anumang baba. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Martial Saint? Ito ay isang simpleng pag-unawa pa lamang ngunit napakasindak. Kung si Daryl ay nahuli, baldado sana siya kung hindi namatay. Nakaramdam din si Daryl ng nakaka-suffocating na sensasyon. Hindi siya naglakas loob na harapin ang ulo ng Royal Rat Guard kaya siya ay umatras upang maiwasan ang atake. Sa sandaling iyon, sinalakay ng Royal Ox Guard si Daryl mula sa ibang direksyon gamit ang isang suntok. Ang suntok na ito ay napakalakas at nakakapagpataw. Mabilis na nag-react si Daryl at umiwas sa kaliwa, ngunit aba hindi niya ito kompleto at nasamhan ng suntok. Isang simpleng graze lamang ang nagdulot ng pagdura ni Daryl ng dugo. Naging blanko ang isip ni Daryl nang mawala ng kontrol sa katawan at lumipad ng 12 metro ang layo. Malakas siyang napunta sa lupa bago pa dumura ng mas maraming dugo. Sa sandaling iyon, napalibutan ng 12 Royal Guard ang Daryl na nasa sobrang sakit at agad na nakaramdam ng pag-asa. Ito ang wakas, mahuhuli ba ako? Tiyak na pahihirapan ako ni Yvette hanggang sa mamatay ako kung mahuli ako, naisip ni Daryl. Halika ng tahimik, malamig na sabi ng Royal Rat Guard habang inaabot ang kamay upang agawin si Daryl. Whoosh! Ang mga tunog ng 2 paputok na gitling ay maririnig sa sandaling kritikal na sandaling iyon at likas na tumingin si Daryl patungo sa direksyon ng tunog at nakita ang 2 figure na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Ito ay isang lalaki at isang babae. Ang taong payat na may payat na mukha ay may bughaw na tato ng dragon sa kanyang leeg. Habang ang babae ay nakasuot ng maitim na pulang damit sa kanyang payat at kaaya-ayang figure. Bahagi sila ng 4 na Guardian Kings Day na Asher Dragon ng Grandmaster Heaven Cult at Vermilion Peafowl. Ano ang ginagawa nila dito? Hindi ba dapat sila nasa Elysian Island? Tuliro si Daryl. Elder Master, narito kami upang iligtas ka. Sigaw ni Asher Dragon bago ay flick ang pulso at binato ang isang strike sa palad sa Royal Rat Guard. Boom! Ang Royal Rat Guard at Asher Dragon ay parehong sumuri sa likod habang ang pag-atake ay nakalapag na walang nagkakaroon ng kalamangan sa isa pa. Sa parehong oras, si Vermilion Peafowl ay sumugod kay Daryl at hinawakan siya sa mga braso. Ang kanyang kaakit-akit na mukha ay napuno ng hindi mapalagay at pag-aalala. Elder Master, ayos ka lang. Nasugatan ka ba? Tulog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na parang ganap na naayos ang kanyang mga organo. Habang tinitiis ang sakit, naaamoy niya ang samyo ni Vermilion Peafowl habang nakahawak ito sa kanyang matikas na katawan. Hindi mapigilan ni Daryl na tahimik na lunukan ang laway at ngumiti. Ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Tumanggo ang Vermilion Peafowl nang marinig ang mga salita ni Daryl, hinawakan siya, at lumipad sa gitna. Samantala, si Asher Dragon ay nakikipaglaban at umaatrans ng sabay-sabay bago tuluyang umalis sa lugar. Ang 2 Guardian Kings ay kinuha kay Daryl ng 12 kilometro at sa wakas ay lumapag sa isang bangka. Elder Master, sigurado ka bang hindi malubha ang iyong mga pinsala? Hindi mapigilan ni Asher Dragon na magtanong habang nakatayo sa deck nang mapansin niyang may dugo sa sulok ng bibig ni Daryl. Tinawayan ni Daryl ang kamay. Ayos lang ako, ayos lang ako. Bakit biglang lumitaw ang pareho? Hindi ba dapat nasa Elysian Island ka? Parehong sumulyap sa isa't isa ang mga Guardian Kings bago marahang sinabi ni Vermilion Peafowl. Si Elder Master, ang cult mistress na partikular na nagpadala sa amin at hiniling ang iyong pagbabalik sa Elysian Island. Sa wakas ay natagpuan ka namin pagkatapos ng mahabang paghahanap sa Donghai City. Bakit ako hinahanap ng cult mistress? Bulong ni Daryl. Pwede bang namimiss niya ako pagkatapos ng hindi masyadong pagtatagpo? Panay ang tawa ni Daryl.
Hindi ko alam kung bakit ka rin hinahanap ng cult mistress, malumanay na sinabi ng Vermilion Peafowl habang pinapasok ang kanyang panloob na enerhiya upang ilipat ang bangka patungo sa Elysian Island. D. Kabanata 533. Tumanggo si Daryl at hindi na nagtanong pa. Dumating sila sa Elysian Island makalipas ang 2 oras. Gabi na ng taglagas. Ngunit ang Elysian Island ay tulad ng isang nakatagong paraiso dahil ang kaaya-aya nitong buhay na kulay na kakaibang mga halaman sa tabing dagat ay maaari pa ring obserbahan mula sa malayo. Ang Vermilion Peafowl ay kumatok sa pinto ng silid ng cult mistress at magalang na inanunsyo, "May bahay, narito si Daryl." Ang banayad na tinig ni Monica ay nagmula sa silid habang tinapos ng Vermilion Peafowl ang kanyang mga salita. "O sige, hayaang pumasok si Daryl na mag-isa. Azure Dragon at Vermilion Peafowl, maaari kang magpatawad." "Oo, mistress," sagot ni Vermilion Peafowl habang siya ay tumalikod at umalis. Maya-maya ay binuksan ni Daryl ang pinto at pumasok pagkatapos makitang pareho silang lumakad ng malayo. Tulog. Hindi mapigilan ni Daryl na lunukan ang laway nang makita ang eksena sa harapan niya pagpasok sa silid. Si Monica ay nagsuot ng isang lila na pantulog sa sandaling iyon ay nahirapan si Daryl na alisin ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga sexual na hubog. Ang ilaw na pampaganda sa kanyang mukha ay lalong nagpahusay ng kanyang hindi masukat na kagandahan. Ang cult mistress ay pambihirang nakakaakit kay Daryl pagkatapos na hindi siya makita ng ilang sandali. "Mistress, bigla mo akong tinawag pabalik. Dahil ba na-miss mo ako?" Ngumisi si Daryl. Nagiging mas matapang siya pagkatapos ng kanyang 2 dating kilalang contact sa cult mistress. Namula si Monica at nanligaw ang kanyang mga mata. "Daryl, ako pa rin ang cult mistress. Nagiging mas mapangahas ka sa sobrang kawalang galang sa iyong mga nakatataas." Daryl ay tunay na nagiging mas hindi tama. "O sige, sige. Sundin ko ang mga utos mo," napawi ang ngiti ni Daryl. At hindi mapigil ang magtanong, "Kaya bakit mo ako hinahanap?" Si Monica ang pinakamakatuwiran na babae na alam ni Daryl at hindi niya siya hahanapin ng walang anumang kadahilanan. Sumubsob si Monica nang tumayo siya mula sa kama at lumakad sa gilid ni Daryl bago marahang sinabi, "Gusto kitang tanungin. Kung hindi ako nagpadala ng isang tao para hanapin ka, gagawin mo ba ang pagkusa upang bisitahin ako?" Natawa si Daryl nang marinig ang tono ni Monica at binigyan siya ng mahigpit na yakap. "Marami akong pinagdaanan sa nagdaang mga araw. Halos namatay ako sa kamay ng 6 na sekta at tunay na walang oras na dumating. Huwag kang magalit sa akin, mistress," mahinang bulong ni Daryl sa tainga ni Monica. Hindi nagsinungaling si Daryl. Ang pag-atake ni Abba's mother Serendipity kanina ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang lakas at kailangan niya ng isang malaking pagsisikap upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Maya-maya pa ay natuklasan niya na si Yvette ay nagpapanggap sa kanyang sarili at ang seryeng ito ng mga kaganapan ay nagpapanatiling abala kay Daryl. Walang oras para sa kanyang pagbabalik sa Elysian Island. Talagang binisita ni Daryl ang cult mistress kung hindi siya naging abala. Mahigpit na pagsasalita, ang cult mistress ay ang unang babaeng nakasama niya pagkatapos ng lahat. Si Monica ay sabay na nahihiya at masaya mula sa biglaang yakap ni Daryl, ngunit itinulak siya palayo at marahang sinabi, "Hindi ako galit sa iyo. Miss lang kita ng sobra." Tuluyan nang namula si Monica nang matapos sarili niya. Salita. Paano niya masasabi ang mga nakakahiyang bagay tulad ng mataas at makapangyarihang cult mistress? Gayunpaman, hindi niya maiwasang hindi pabayaan ang kanyang pagmamataas. Para sa mga update at higit pang mga nobela. Daryl sa paligid. Pinulupot ni Daryl ang mga braso sa baywang ng cult mistress at niyakap ulit siya ng mahigpit sa pandinig ng mga salitang iyon. Ang buong katawan ni Monica ay nahulog sa mga bisig ni Daryl mula sa pagkawalang kilos habang bulalas niya. "Anong meron? Hinakap ba kita ng mahigpit at nasaktan?" Mahinang tanong ni Daryl. Ayos lang ako." Mahigpit na kinagat ni Monica ang labi hanggang sa malapit na itong dumyugo. "Ngunit kung yakapin mo ako ng ganoong lakas, natatakot akong saktan mo ang bata sa loob ko." "Ano?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl ang isang paghiging sa kanyang ulo. Ang bata sa loob ng Monica. "Ito. Anak natin ito," sabi ni Monica na may mahinang namumulang ngiti. Kabanata 534. Anak natin. Totoo talaga.
Si Daryl ay nagulat at hindi maipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga salita. Bigla siyang nabalutan ng kaligayahan. Totoo, mararamdaman mo sa sarili mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Namula si Monica habang kinuha ang kamay ni Daryl at ipinatong sa kanyang tiyan. Naramdaman ni Monica na may isang bagay na naka-off ng medyo matagal bago ang huling panahon. Sa wakas ay kumuha siya ng isang pagsubok sa pagbubuntis at lumabas na siya ay talagang buntis. Si Monica ay ikinasal sa cult master sa loob ng maraming taon ngunit hindi nila napunan ang kanilang kasal at ang nag-iisa lamang niyang relasyon ay si Daryl. Masasabing si Daryl ang una at nag-iisang lalaki na nakasama niya. Kamakailan lamang ay labis na na-miss ni Monica si Daryl kung kaya't pinadalhan niya ang 2 Guardian Kings upang hanapin siya. Ang kamay ni Daryl ay kasalukuyang nasa tiyan ng cult mistress at nanginginig ang buong katawan ni Daryl sa sandaling iyon. Pinapayagan siya ng ranggo ng Marshal Marquis ni Daryl na malinaw na makaramdam ng isang mahinang lakas ng buhay sa loob ni Monica. Nabuntis talaga si Monica. Si Daryl ay natuwa ng walang sukat habang nakahawak siya sa kamay ni Monica. Ako ba? Magiging tatay na ba ako? Napapikit si Monica at ngumiti habang nakapatong ang ulo sa balikat ni Daryl. Oo, magiging ama ka. Labis na nasabik si Daryl at mahigpit na yumakap kay Monica habang nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang kaba. Pareho silang patuloy na nanatiling tahimik habang nasisiyahan sila sa init ng bawat isa sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang oras, huminga ng malalim si Daryl at biglang hinayla ang kamay ni Monica habang papunta sa pintuan. Ano? Anong ginagawa mo? Dahan-daang tinanong ni Monica si Daryl nang marahan na tumingin kay Monica at sinabing, kasama mo ang aking anak. Bakit pa kami mananatili dito? Aalis ako sa Elysian Island kasama mo. Bulalas ni Monica, kalokohan. Daryl, huwag kang tanga. Saan tayo pupunta kung aalis ako sa iyo? Ang mga alagad ng Grandmaster Heaven Cult ay saan man. Mabilis nilang hanapin tayo at wala tayo saan man. Upang tumakbo pagkatapos nito. Kinabahan si Daryl nang marinig ang kanyang mga sinabi. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Itago mo ito sa ngayon ngunit imposibleng maitago ang iyong umbok na tiyan ilang buwan ang lumipas. Tiyak na tatanungin ito ng cult master kapag naging malaki ang tiyan ni Monica. Kapag ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Monica ay nahayag, siya ay nasa matinding panganib. Sa sandaling iyon, marahang sinabi ni Monica, huwag kang mag-alala, nakaisip na ako ng isang plano. Marahan siyang bumantong hininga at nagpatuloy, Daryl, I need to mention another matter before told you the plano. Si Monica ay huminto sandali at nagpatuloy, ayon sa maaasahang mga mapagkukunan, ang New World ay napaka-ambisyoso at marahil ay madaling salakayin ang ating world universe. Nagpadala ang New World Emperor ng isang messenger kalahating buwan na ang nakakaraan upang kumbinsihin ang Grandmaster Heaven Cult na mangako sa katapatan sa bagong mundo. Hindi mapigilan ni Daryl na magtanong, ano ang sinabi ng Cult Master? Nangako ba siya o hindi? Tumanggo si Monica ng ulo. Ang cult master ay sumang-ayon na ay pangako ang kanyang katapatan. Ano? Natigilan si Daryl. Paano pumayag ang cult master doon? Hindi ba magiging traidor na mangako ng katapatan sa bagong daigdig? Nagpatuloy si Monica. Sinabi ng kinatawan ng bagong daigdig na ang haba ng Grandmaster Heaven Cult na kusa na nangangako ng aming katapatan. Bibigyan siya ng New World Emperor ng titulong punong ministro sa sandaling namuno siya sa World Universe. Ang Cult Master ay magiging pangalawa lamang sa Emperor. Habang nasa itaas ng lahat, ang Grandmaster Heaven Cult ay magiging opisyal na Guardian Cult din. Kabanata 535. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa nang marinig ang mga sinabi ni Monica. Si Dam, ang bagong daigdig ay kusang loob na nagsumikap upang mapanalunan ang Grandmaster Heaven Cult na isip ni Daryl. Medyo nagalit si Monica at kinagat ang labi. Ako ay lubos na nabigo sa Cult Master tungkol sa bagay na ito. Kahit na ang Grandmaster Heaven Cult ay walang magandang reputasyon, hindi bababa sa dapat na magkaroon tayo ng gulugad. Kaya paano kung maging tayo ay opisyal na Guardian Cult? Kung ang ating mundo ay nahuhulog sa ang trabaho ng bagong daigdig, mamumuhay lamang tayo sa ilalim ng kontrol ng iba. Ang isang tao ay hindi dapat umatras sa kahirapan. Paano kusa ang Cult Master na maging taglay ng New World? Talagang nabigo ako sa kanya.
Naantig si Daryl sa sinabi ni Monica. Hindi na inaasahan na ang gayong maisla na babae tulad ni Monica ay magkakaroon ng ganoong integridad. Tumawa si Monica at marahang sinabi, iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na nais na manatili sa Elysian Island. Gusto kong maging isang traidor kasama ng Grandmaster. Nais kong umalis kahit wala ang anak mo. Gayunpaman, tiyak na hinahanap ako ng cult master sa oras na umalis ako, sa makatuwid ay nagtaguyod ako ng isang plano. Umupo si Monica sa upuan at dahan-daang humigop ng tsaa. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang New World Emperor ay magpapadala ng isa pang messenger sa talakayin kung paano masupol ang World Universe kasama ang aming cult master. Ang isang piging ay tiyak na gaganapin sa Elysian Island upang ipagdiwang ang okasyong ito. Makakahanap ako ng isang pagkakataon sa oras na iyon upang sunugin ang buong likod bahay. Ang bawat alagad sa Elysian Island ay magiging lasing upang patayin ang apoy ng gabing iyon. Inilapag ni Monica ang tsaa at marahang sinabi, aalis ako sa pagkakataon na iyon. At sa oras na huminahon ang cult master, makikita niya ang tiyak na ipalagay na nasunog ako sa abo at hindi ako hahanapin. Sampain. Humanga si Daryl ngunit medyo nag-alala tungkol sa kanyang plano. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Gayunpaman, dapat sabihin na ang cult mistress ay mas mahusay sa lahat. Marahang binuka ni Monica ang kanyang mga labi. Gagawin ko ito kahit mapanganib. Aalisin ko ang lugar na ito dahil ayaw kong maging traidor sa World Universe o. Nais kong magpatuloy sa pananatili sa isla na ito, ngunit ang pangunahing dahilan ay nais kong ligtas na may hatid ang aming anak. Sa sandaling iyon, si Monica ay ngumiti ng malambing at hinimas ang kanyang tiyan. Hindi nagsalita si Daryl at tumanggo din. Sige, may sasakyang bangka ako sa iyo sa oras na iyon. Okay, mahinang sabi ni Monica bago siya hindi inaasahan na namula, Daryl, I have to you from now onward. Ikaw. Maaari kang magkaroon ng maraming asawa, ngunit hindi mo ako kayang iwan ngayon na ako. Lalong lamambot ang boses ni Monica habang nagsasalita at kalaunan ay hindi naririnig. Ang kanyang namula na ekspresyon ay lubos na kaakit-akit at hinayla ang heartstrings ni Daryl. Tumingin si Daryl kay Monica na may ngisi at pabirong tinanong, ano ang gagawin mo? Ang pamamaraan ng cult mistress ay tunay na sumamba. Kaibig-ibig na sinabi ni Monica, kung hindi mo na ako gusto ay kukunin ko ang aming anak at tumalon mula sa isang bangin. Nakangisi si Monica sa sobrang laking pag-ibig habang sinasabi iyon. Tumawa si Daryl at inaasar si Monica, paano ka? Alam mong lalaki yon. Paano kung babae ito? I hate you, but that's not the point. Sumubsob si Monica nang dahan-dahan siyang tumayo at lumakad sa tabi ng kama bago inutusan si Daryl, halika at matulog ka sa akin. Tinapos ni Monica ang kanyang mga salita, humiga sa kama, at nagpatuloy, sasabihin ko sa iyo ang isa pang malaking lihim. Kabanata 536. Anong sikreto? Bigla namang naintriga si Daryl at naupo sa tabi ng kama habang hinihimas ang buhok ng cult mistress. Mahinang tumawa si Monica at ligawan na sinabi. Patayin ang mga ilaw at pumunta sa ilalim ng mga sheet. Pagkatapos ay mag-usap tayo. Nilunok ni Daryl ang kanyang laway, hinubad ang kanyang damit, at pinatay ang mga ilaw bago sumailalim sa mga sheet. So anong sikreto? Mahinang tanong ni Daryl sa dilim sa ganap na pagpukaw ng kanyang pag-usisa. Dahan-daang hinawakan ni Monica ang kamay ni Daryl sa ilalim ng mga sheet at sinabing, narinig ko ang sektang Kunlun na lihim na isinumite sa New World. Ano? Ang sektang Kunlun ay nagsumite na sa bagong daigdig. Bamaantong hininga si Daryl. Magdudulot ito ng isang malaking kaguluhan sa mundo ng martial arts kung isisiwalat ang lihim na ito. Ang Kunlun sect ay isa sa 6 na orthodox sect na sumasaklaw ng higit sa 1,000 taon mula sa kanilang first sect master at pagkakaroon ng higit sa 12 henerasyon ng mga sect masters. Hanggang sa mga nagdaang panahon. Ang mga ito ay isang kagalang-galang na sekta na malawak na iginagalang sa mundo ng martial arts. Hindi kailanman inisip ni Daryl na ang sektang Kunlun ay lihim na isusumit sa bagong daigdig. Tumawa si Monica at nagpatuloy, Kunlun sect master ay nagsumite dahil binigyan siya ng New World Emperor ng isang lihim na manual na tinawag na madilim na paraan. Ang madilim na paraan. Tahimik na binulong ni Daryl ang pangalan sa sarili. Ito ay tila malakas.
Sinabi ni Monica, ang madilim na pamamaraan na ito ay isang masamang pamamaraan na ipinagbabawal na linangin ng mundo ng martial arts noong unang panahon. Sinasabi na upang maayos na malinang ang diskarteng ito, ang isang tao ay kailangang sumipsip ng espiritu ng isang babae araw-araw. Ang kanyang espiritu ng enerhiya na hinihigop ay hindi mabubuhay ng higit sa isang araw. Ang masasamang pamamaraan na ito ay nawala sa loob ng maraming taon. Hindi ko inakalang lilito muli ito. Natatakot akong isipin kung gaano karaming mga kababaihan ang mamamatay pagkatapos magkaroon ng kanilang hinihigop ang lakas ng espiritu. Ang diskarteng ito ay masyadong mapanlikha dahil kailangan itong sumipsip ng lakas ng espiritu ng isang babae araw-araw. Hindi ba nangangahulugan iyon na ang isang babae ay isasakripisyo araw-araw para sa Kunlun Sect Master? Bumantong hininga ulit si Daryl. Ang marangal na sektor ng sekta ng Kunlun ay karapat-dapat sa panlilibak para sa paglinang ng isang masamang lihim na manual at kasabay nito ang pagiging traidor sa world universe. Sumamo si Monica, Daryl, panatilihin ang pagtataksil sa Kunlun sekta sa iyong sarili. Hindi mo dapat ipaalam sa sino man na alam lamang ang cult master at alam ko ang tungkol sa bagay na ito sa buong world universe. Agad na maghinala sa akin ang bagong emperor ng kalibutan kung ang impormasyong ito ay tumulo palabas. Pagkatapos ay nag-alala si Monica na, ang aming pangunahing prioridad ngayon ay upang makahanap ng isang paraan para sa akin upang ligtas na umalis sa Elysian Island. Hindi na kami makakalikha ng anumang mga problema. Tumanggo si Daryl. Huwag kang mag-alala, mistress. Hindi ko nababanggatin ang bagay na ito sa sinuman. Bago natapos ang pagsasalita ni Daryl, ang cult mistress ay tinapon na ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig at mabilis na sumunod sa isang halik. Sekta ng Kunlun. Ang isa sa 6 na sekta ay matatagpuan sa tuktok ng Kunlun Mountains. Sa sandaling iyon, si Sect Master Leroy Henderson ay nakaupo na nakatuwad sa pangunahing bulwagan ng Kunlun Sect habang siya ay nakatuon sa paglinang ng madilim na paraan. Pinahalagahan ni Leroy ang lihim na manual mula pa noong natanggap ito at pinag-aralan ito araw-araw. Ang lihim na manual na ito ay tunay na kamanghamanghang, ang lakas ni Leroy ay nadaragdagan pagkatapos ng paglilinang. Gayunpaman, mayroong isang sagabal sa lihim na manual na ito. Kailangang sumipsip ni Leroy ng lakas ng espiritu ng isang babae araw-araw. Kung hindi man, mamamatay siya sa pagkalasing. Biglang iminulat ni Leroy ang kanyang mga mata nang namumutla ang mukha. Tila nasasaktan siya dahil malapit ng oras upang makuha ang lakas ng espiritu ng ibang babae. Master, hang on. Pupunta ako. Kabanata 537. Sa sandaling iyon, ang isang alagad ay nagmamadaling lumakad na may mahigpit na nakatali na binibini sa likuran niya. Ano ang gusto mo? Bakit mo ako dinakip? Takot na takot ang ginang ng buong katawan niya ay nanginginig. Siya ay isang estudyante sa kolehiyo na dinukot noong bumibisita sa Kunlun Mountain sa pagtatapos ng linggo. Naglakad si Leroy papunta sa kanya sabay ngisi, dahan-daang itinaas ang kanang kamay, at ipinatong sa ulo ng ginang. Agad na naging blanko ang isip ng ginang. Ramdam na ramdam niya ang mga enerhiya ng katawan na patuloy na pinatuyo. Sok-sok. Ang ginang ay gumuho sa lupa sa loob ng isang segundo na ang kanyang mukha ay namumutla na parang siya ay na-empty. Samantala, bumalik sa normal ang mapatla na mukha ni Leroy matapos makuha ang espiritu ng ginang. Ang disipulo ay tumayo sa gulat at kaguluhan bago siya ngumiti na sinabi, "Binabati kita, Master, ang iyong kakayahan ay bumuti." Naramdaman ng alagad na ang kapangyarihan ng kanyang Panginoon ay mas malakas kaysa sa dati ay marahang binitawan ni Leroy ang kanyang hininga at mapaklang ngisi. Ang madilim na paraan ay tunay na kamanghamanghang. Pinayagan nitong umakyat si Leroy mula sa isang level 1 na Martial Saint patungo sa isang level 3 Martial Saint sa loob lamang ng isang buwan. Sa sandaling iyon, maingat na sinabi ng alagad, "Guro, pinapatay ba natin ang babaeng ito?" Sumulyap si Leroy sa ginang, umiling, at walang imak na sinabi, "Hindi na kailangan. Itali mo lang siya at hayaang mamatay siya ng mag-isa. Hindi namin pinapatay ang mga inosente bilang miyembro ng Kunlun Sect o ang sinumang babae na mayroong kanilang lakas na espiritu na hinihigop ni Leroy ay hindi mabubuhay isang araw. Hindi siya makakatakas sa kamatayan kahit na wala ang kanilang panghihimasok."
Tumanggo ang alagad at sinabi, "Guro, may isa pa." Nagpadala ng mensahe ang Abbas Mother Serendipity na ang Elysium Gate ay nakakuha ng iba't ibang mga sekta. Mga elite kahapon at dinala sila sa Wishang Star Tower upang brutal silang mapahiya. Ang Abbas Mother Serendipity ay labis na nagagalit at nais na tipunin ang lahat ng mga sekta upang maalis ang Elysium Gate. "Master, pupunta ba tayo?" Tumanggo si Leroy at sinabi, "We must go." Ang Kunlun sect ay nagsumite sa New World. Dapat nating tulungan silang pagsamasamahin ang martial arts world syempre. Ang Elysium Gate ay mabilis na umuunlad. Magiging mabuti. Upang matanggal ang mga ito. Agad na tipunin ang mga alagad. "Pupunta kami sa Donghai City." "Opo, Master." Sagot ng alagad na mabilis na umalis. Isang masayang boses ang nagmula sa pasukan ng main hall tulad ng pag-alis ng alagad. "Dad, pupunta ka ba sa Donghai City?" "Gusto ko rin." Isang payat na figure na humigit kumulang na 18 taong gulang na buhay na sumugod sa bulwagan. Ito ay walang iba kundi ang anak na babae ni Leroy, si Lydia. Ang mukha ni Leroy ay puno ng lamang nang makita ang kanyang anak na babae. "Lydia, pupunta ako sa Donghai City para sa mga seryosong usapin. Hindi para masaya." Talagang napakahalaga ni Lydia kay Leroy at lubos niyang naikadal ito. Naglakad si Lydia papunta kay Leroy, hinawakan ang braso nang marinig ang kanyang mga salita, at niyugyug ito habang sinasabing, "Tay, I really wanna go. Narinig ko na ang Donghai City ay talagang masaya. May dagat beach. O sige, dadalhin kita roon." Walang magawa na sabi ni Leroy habang kumakadyot matapos makita ang pag-aartista ng kanyang anak na cute. Matapos ang isang oras, si Leroy kasama ang 2,000 mga alagad ng sektang Piling Tao sa Kunlun ay nagtungo patungo sa Dong Racing Lake ng Racing Lake. Abbas Mother Serendipity ay mayroon. Hiniling sa kanila na hintayin siya sa Dragon Racing Lake. Lungsod ng Donghai, bahay na tirahan. Nakaupo si Yvonne sa sofa ng sala at nanunood ng telebisyon na nagpapakita ng isang tanyag na variety show ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Si Yvonne ay nawala ng kontak kay Daryl mula nang maganap ang kasal. Tila na nawala na ang kanyang espiritu, ay walang interes sa kung ano man ang kanyang ginawa, at nalock ang kanyang sarili sa bahay sa buong oras. Kabanata 538. Naglakad si Kingston sa sandaling iyon at napasinghap nang makita ang nalulumbay na estado ng kanyang anak na babae bago siya aliwin. "Yvonne, iniisip mo pa rin ba si Daryl?" Lahat ay kinamumuhian siya ngayon habang ang 6 na sekta at bawat kilalang pamilya ay nag-iisip ng mga paraan upang mawala siya. Ang isang lalaking katulad niya ay hindi na maaring tabyusan ang kanyang sarili, bakit ka pa nabitin siya? Bukod dito, nakikipag-ugnay siya sa Eternal Life Palace sect na kung saan mismo ay isang hindi mapatawad na pagkilos. Tumawa si Yvonne at hindi umimik. Si Daryl ang pinakamahusay na tao sa buong mundo sa kanyang opinyon. Hindi maniniwala si Yvonne sa anumang paninirang puri laban sa kanya anuman ang nagsabi nito. Nag-alala si Kingston na makita ang kanyang anak na natahimik. "Yvonne, huwag mo nang isipin si Daryl. Maayos ang panahon ngayon, mamasyal tayo." Nanatiling tahimik si Yvonne habang umiling. Si Kingston ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. "Mahal kong anak, pupunta ka ba kung magmamakaawa ako sa iyo?" Si Yvonne ay hindi maaaring magpatuloy na manatiling nakakulong. "Bahay kung hindi man, magkakasakit siya maaga o huli. Nakikiusap ako sa iyo, medyo maganda ang panahon ngayon. Dadalhin kita sa beach," sabi ni Kingston na may umaasang mukha. Bumantong hininga. Naramdaman ni Yvonne na walang magawa at malinaw na sinabi, "Sige na, tay. Hindi mo nasasabihin. Pupunta ako sa pagpapalit ng damit, okay?" Sige. Labis na nasisiyahan si Kingston sa kasunduan ng kanyang anak na babae. Matapos ang maraming araw, ang kanyang anak na babae sa wakas ay handa na umalis sa bahay at magpahinga. Makalipas ang 3 oras sa Dragon Racing Lake ng Donghai City. Naglalakad sina Kingston at Yvonne sa tabing dagat sa Dragon Racing Lake. Pamilyar si Yvonne sa Dragon Racing Lake dahil ang mga kilalang pamilya ng Donghai City ay may isang paglalakbay dito ilang buwan na ang nakalilipas. Si Kent ay may isang taong nagpanggap na isang petang sa oras na iyon na hindi inaasahang nakakaakit ng isang tunay na petang.
Gabi na ng Taglagas ngunit ang tanawin dito ay nakasisilaw pa rin sa Gallery 20 na maganda pa rin tulad ng dati at pinagsama ang lahat na umalis. Ang aking anak na babae. Nakarelax si Kingston nang makita ang magandang tanawin sa harapan niya at nakangiting sinabi kay Yvonne, tingnan mo kung gaano kaganda ang tanawin. Mas maganda ang pakiramdam mo pagkalabas mo para mamasyal. Huwag palaging manatili sa bahay. Pinilit ni Yvonne ang isang ngiti at hindi umimik. Magsasalita pa sana si Kingston ngunit biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na ang tawag ay mula sa isang anti-gang negosyante. Hindi malinaw kung ano ang sinabi ng nasa kabilang panig, ngunit talagang nasa sabik si Kingston at sumagot, ano? Sige, pupunta ako doon ngayon. Ibinaba niya ang telepono matapos ang kanyang mga salita at tumingin kay Yvonne. Anak ko, pupunta ako sa Nanyang City. Mayroong isang hanay ng mga antigo doon na sinasabing mga jade wares mula sa Han Dynasty Palace. Pupunta ako at titingnan habang kumikita muli tayo ng marami kung ang negosyong ito ay isang tagumpay. Tumawa si Kingston at nagpatuloy, manatili rito, magpahinga, at mag-enjoy. Nagmamadaling umalis si Kingston matapos ang kanyang sinabi. Nanatiling walang malasakit si Yvonne nang makita ang kanyang ama na aalis. Dahan-dahan siyang lumakad sa tabing dagat at hindi mapigil ang maisip si Daryl. Naalala niya na hinabol siya ng isang pitang noong huli. Paglalakbay mapanganib ang sitwasyon ngunit hindi pinansin ni Daryl ang kanyang sariling kaligtasan upang tumayo sa harap ni Yvonne at labanan ang petang. Ang sitwasyon sa sandaling iyon ay talagang mapanganib at si Yvonne ay maaaring patay kung hindi dahil kay Daryl. Malinaw na naalala ni Yvonne ang eksena ng pumatay si Daryl ng petang at natabunan ng dugo. Ang isang tiyak na init ay nadarama sa kanyang puso habang naaalala niya ang mga sandaling ito. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng nakalulungkot na ekspresyon. Daryl, nasa Dragon Racing Lake ulit ako ngunit asan ka? Naisip ni Yvonne. Haha. Sa sandaling iyon narinig ni Yvonne ang isang tawa mula sa kanyang likuran. Tumingin si Yvonne papunta sa direksyon ng tunog at nakita niya ang isang pares ng lalaki at babae na hindi kalayuan. Dahan-dahan silang lumakad papunta sa direksyon ni Yvonne habang nakikipagkwentuhan at tumatawa. Ang lalaki at babaeng ito ay walang iba kundi ang Abbas Mother Serendipity at Kunlun Sect Master, Leroy. Tinatalakay nila kung paano aalisin ang Elysium Gate. Nainis si Yvonne nang makita ang dalawang taong ito. Kabanata 539. Ang Abbas Mother Serendipity ay may isang bagay laban kay Daryl kahit saan siya magpunta. Ang pag-atake ni Abbas Mother Serendipity sa panahon ng kasal ay nagdulot ng pagkawala ng lakas ni Daryl at naramdaman ni Yvonne ang isang partikular na hindi pag-asar para sa kanya na hindi manlan. Siya kinestuhan ni Yvonne. Sa sandaling iyon, nagtago si Yvonne sa likod ng isang malaking bato upang maiwasan ang Abbas Mother Serendipity. Sect Master Henderson, ang Elysium Gate ay talagang kasuklam-suklam. Ang Abbas Mother Serendipity ay hindi pa nakikita si Yvonne at sinabi kay Leroy. Abbas Mother Serendipity, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng sektang Kunlun sa pag-aalis ng Elysium Gate. Nakangiting sabi ni Leroy. O tama, nang makuha ni Indomitable Darby ang iba't ibang mga piling tao ng sekta, paano kanya pinahiya? Mahigpit na kinuyam ng Abbas ni Mother Serendipity ang kanyang mga kamao dahil hindi niya maiwasang maalala ang insidente ng araw na iyon. Hindi siya makapaniwalang pinilit ng Indomitable Darby ang kanyang sarili na magpakasal kay Master Leonard. Ito ay isang napakalaking kahihiyan. Ang Abbas Mother Serendipity ay naglakbay sa mga lugar at hindi kailanman nagdose ng ganoong kahihiyan. Ito ang napakadahilan na kailangan niyang alisin ang Elysium Gate. Ang Abbas Mother Serendipity ay galit ngunit naramdaman na hindi nararapat na ipahayag ito at simpleng bumantong hininga. Huwag nating pag-usapan ang tungkol dito. O sige, hindi ko na ito ay lalahad. Agad na sagot ni Leroy. Hindi ko kailanman patatawarin ang dalawang Darbys na yan. Bulalas ni Abbas Mother Serendipity sa sarili. Natigilan si Leroy. Iyong dalawang Darbys. Bukod sa Indomitable Darby, may isa pang Darby na hindi ka nasisiyahan. Napabuntong hininga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Abbas Mother Serendipity at sinabing,
Sec Master Henderson, maaaring hindi mo namamalayan ito ngunit bukod sa Indomitable Darby, may isa pang Daryl Darby na nakikipagsabwatan sa Eternal Life Palace Sec. Nilabag din niya ang kanyang sister-in-law at nagalit ang kanyang lolo sa kamatayan. Lahat ng tao ay hinamak siya, at ang kanyang mga aksyon ay hindi mapapatawad. Napakunot ang kilay ni Leroy at sinabing, Daryl Darby. Narinig ko na siya ay may talento na tao na natalo. Lahat sa panahon ng Lion Slaughtering Conference. Paano kung may talento siya? Nararapat sa kanya ang kamatayan sa paggawa ng mga immoral na kilos na ito. Malamig na sabi ni Abba's Mother Serendipity. Tumawa si Leroy. Abba's Mother Serendipity, bakit hindi mo lang siya papatayin at magawa dito? Tinutulungan mo ang mundo sa pamamagitan ng pag-aalis ng isang masamang lalaki. Kinagat ng labi ni Abba's Mother Serendipity ang kanyang labi at parang walang magawa sa marinig ang kanyang mga salita. Sec Master Henderson, this Daryl is a lucky man. Ilang beses ko na siyang sinubukan pumatay ngunit hindi matagumpay. Abba's Mother Serendipity, kukunin ko siya para harapin mo ang sarili mo dahil galit na galit ka sa kanya. Nagboluntaryo si Leroy. Nagdamdam siya ng pagkakasala matapos sumali sa New World na siyang dahilan kung bakit sinubukan niyang mapanatili ang mabuting pakikipag-ugnay sa iba't ibang mga sekta na higit sa pag-iwas sa kanilan. Hinala. Ang Abba's Mother Serendipity ay tuwang-tuwa at hindi mapigil ang sinabi, oo, maganda iyon. Maghihintay ako sa iyong mabuting balita sa kasong iyon. Ito ay magiging isang kagalakan na okasyon para sa Abba's Mother Serendipity kung maaalis niya kay Daryl ang basura. Makapagpahinga ng payapa ang matandang Master Darby sa oras na namatay si Daryl. Ngumisi si Leroy at sinabing, mangyaring maghintay ka rito, pupunta ako. Dakupin si Daryl ngayon. Sa sandaling iyon, si Yvonne na nagtatago pa rin sa likod ng malaking bato ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa sa marinig ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang iyon. Kukunin ni Leroy si Daryl. Hindi ko hahayaang may mangyari ulit kay Daryl. Napaisip si Yvonne. Mabilis na nilabas ni Yvonne ang kanyang telepono at tinawag si Daryl. Tumawag siya sa kanya ng ilang beses ngunit tila naka-off ang telepono ni Daryl. Bakit hindi natapos ang tawag? Maluha na sana si Yvonne sa pagkabalisa. Hindi niya nagawang maabot ang telepono ni Daryl mula pa noong insidente ng kasal. Hindi na malaya ni Yvonne ang dati nitong mga pagtatangka na maabot ang telepono ni Daryl na nabigo dahil siya ay natrap sa Peach Blossom Forest. Gayunpaman, ang kabiguan sa oras na ito ay dahil ang telepono ni Daryl ay naubusan ng baterya kapag nagpalipez ng gabi sa Elysian Island. Kabanata 540. Sa baybayin ng lungsod ng Donghai. Isang bangka ang dahan-daang lumapit sa pampang kasama si Daryl na makalabas ng cabin na nakarating lang sa Donghai City mula sa Elysian Island. Naramdaman ni Daryl na nag-refresh pagkatapos matuklasan ang ganoong kagalakang bagay. Natuwa si Daryl nang malaman na buntis si Monica. Napasigla siya matapos yakapin ang cult mistress upang matulog kagabi. Si Daryl ay nakatayo sa bangka na may isang sako na puno ng mga halamang gamot na nani niya kanina mula sa Elysian Island sa kamay. Nakaramdam ng gutom si Daryl sabay bumaba siya dahil hindi pa siya kumakain mula noong nakaraang gabi. Tumingin siya sa paligid, nakita ang isang malapit na tindahan ng pansit, at agad na lumakad mula sa bigla niyang pag-iisip na kumain ng pansit. Isang mangkok ng pansit po, sabi ni Daryl sabay upo sa noodle shop. Sure, please wait a moment, nakangiting sabi ng may-ari ng Theo shop. Kinuha ni Daryl ang kanyang telepono upang gumawa ng isang mobile. Pagbabayad ngunit hindi nagtagal na pagtanto na ang kanyang telepono ay ubos na ng baterya. Wala siyang pagpipilian kundi manghiram ng charger ng may-ari at singilin ang kanyang telepono habang kumakain. Habang tinatangkilik ni Daryl ang kanyang pagkain, napansin niya ang 4 na customer na nakaupo sa isang kalapit na mesa na nagsusuot ng mga katulad na uniforme na may espada sa kanilang balakang. Sila ay mga alagad ng sektang Kunlun. Ang 4 na disipulo na iyon ay naglabas ng kanilang mga telepono at patuloy na kumukuha ng mga larawan ni Daryl. Nababaliw na ba ang mga Moher Asterisk Sacker na ito? Tinignan sila ni Daryl at masungit na sinabi, ano ang kinukunan mo ng litrato? Hindi ako kilalang tao. Ang 4 na disipulo na iyon ay nanatiling tahimik habang inilalagay ang kanilang mga telepono at nagpatuloy sa pagkain. Hindi ito masyadong inisip ni Daryl at nagpatuloy din sa pagkain.
Tinapos ni Daryl ang kanyang pagkain pagkalipas ng 15 minuto at na-unplug ang kanyang telepono mula sa charger upang bayaran ang bayarin. Ngunit nakarinig ng isang malakas na sigaw na nagmumula sa pasukan bago pa niya maon ang kanyang telepono. Daryl Garvey. Lumingon si Daryl papunta sa direksyon ng boses at nakita ang higit sa 30 kalalakihan na mabilis na naglalakad papunta sa shop kasama Kunlun Sect Master, nangunguna sa kanila si Leroy. Mayroon siyang hindi kasiya siyang aura at isang masamang tingin sa kanyang mukha. Ipinangako ni Leroy sa Abbas Mother Serendipity na huhuli niya si Daryl para sa kanya upang personal na makitungo sa kanya. Kaya't hinahanap ng mga alagad ng sekta ng Kunlun si Daryl sa buong lungsod. Ang mga alagad na iyon na kumakain sa malapit ay nagmamadaling makipag-ugnay sa Sect Master nang makita nila si Daryl. Sumama ka sa akin, nais ka ng Abbas Mother Serendipity na makita ka. Malamig na ngumuso si Leroy nang bigla itong umabot para agawin si Daryl. Oh shit, level 3 Master Saint. Masigla ang isip ni Daryl habang likas na tumatakbo sa pinto upang makatakas. Sinusubukang tumakbo. Biro ni Leroy nang bigla siyang kumari pa ng takbo papunta kay Daryl. Agad niyang naabutan si Daryl at hinampes ang likod ni Daryl sa kanyang palad. Boom! Isang maramdaman na tunog ang narinig at naramdaman ni Daryl na parang masisira ang buong katawan niya bago siya sumuka ng dugo. Lumipad siya ng mahigit 12 metro bago sumairis sa poste ng telepono at bumagsak sa lupa. Humiga si Daryl sa lupa at napangisi ang kanyang ngipin. Habang sinusubukang tumayo. Gayunpaman, ang pag-atake ni Leroy ay napakalakas at nakakalat sa panloob na enerhiya ni Daryl. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating oras upang makabawi. Tumawa si Leroy at binagsak si Daryl gamit ang isa pang strike sa palad bago sinabi sa mga alagad sa likuran niya. Dalhin ninyo siya. Ang ilang mga alagad ng Kunlun ay mabilis na sumulong at itinali si Daryl nang marinig ang mga utos ni Leroy bago dali-dali na sundin si Leroy at umalis.